Alright, for today's video, ipapakita natin ang setup ko ng moto camping. So, sisikapin natin paliwanag siya ng maiksi tsaka detalye para hindi kayo manawa sa video ko. Dito makikita nyo yung mga nakasabit. Ito, camping chair, pero may palaman sa loob yan. Yung mga tarpaulin ko kasi malaki yung lagayan ng camping chair ko. So, pinasok ko na lang yung mga pwedeng ipasok doon. Tapos, pag magsisetup kayo ng ganito, dapat yung entrada nakatutok dito sa ilalim. Kasi para sakaling umulan, hindi papasukin ng tubig yung loob. So ito, meron siyang net bag at meron din siyang strap. Dalawa yan. Ito naman yung immortal bag. So may mga camping gears din na nakalagay dito. Tapos sa kabila, tent ko. Saka yung foldable camping table. Baka iniisip nyo sobrang bigat ng motor ko. Pero makikita nyo dito sa ilalim, dalawa ang support netong box na to. Tsaka yung mga camping accessories and gears ko, puro lightweight yan ang inimbest ko. Para at least, yung safety natin, diba? Ay na mas mahalaga eh. Ito sa ilalim, makikita nyo. So, ito pinasadya ko tong stainless na to. Nakaduktong yan dito sa tapakan ng angkasan. So merong sasalo ng weight nito. At meron ding, ito yung original bracket nya. Ito, nakaduktong naman yan dito sa kabitan din ng bracket. So dalawa ang support nya. So kahit mabigat ang dala ko, hindi siya basta-basta bibigay, di ba? Immortal bag. So lahat ng mga camping accessories ko, sisikapin kong balikan kung saan ko nabili. So madalas lang naman sa Lazada, Shopee, tsaka sa Brown Trekker. Doon yung sa may Buendia. So ito ang laman nitong immortal box na to. So maliit lang yan, na-extend siya. Yan. Parang yung sa mga luggage bag, di ba? Na-expand siya. So ito yung kitchen set namin. Yan. So kompleto na yan sa loob. Bubuksan ko, papakita ko. So meron kami portable bucket. So dalawa to, isang 10 liters tsaka isang 20 liters. So ito, kaya may maliit. Kunyari maghuhugas ka ng mga pinamalengkan, mga isda, karne. So dito pwede. So ito malaki, syempre ito yung lagayan ng tubig. Kapag namamalengke rin, pwede mo rin ilagay dito yung mga pinamalengke mo. Pwede mo siya bitbitin. Tapos ito naman mga folding plate. So plastic lang siya, pero matibay ito. Maganda to. Napakagaan dalhin tsaka convenient pagdating sa camping. Ito pa mga baso. Dalawa. Okay, tapos yung laman niya makikita yung bago pa, naka-plastic pa yan, no? O, di ba? Kompleto na siya. Hindi ko na isa-isahin. Ano, makikita niyo naman sa video. Meron na siyang kasamang chopping board. Alright. Ito. So, ganito lang yan. May pinipindot dito. Yan. Para mabaklas siya. Diba? Nakikita nyo naman sa pinagbilon nyo eh. May video din kung paano gamitin to. Madali lang, basic lang. Pag higpitan siya, ganyan lang. Ayan, humihigpit na siya. Ngayon, pag luluwagan nyo, yan, ganyan lang. Hihilayin nyo lang siyang ganyan. Kusa na siyang tatanggal. Yan, o diba, tanggal na. So meron pa siyang isang support. Pero bago natin tanggalin ng buo to, pakita ko muna sa taas. Ito kasi, syempre vlogging equipment ko, yung drone namin. So kung dito ko siya nilagay sa ibabaw para madaling kunin pag gusto ko kumuha along the way. Ito, yung bag na to, lagayan to ng laptop. Pero ang laman na ito yung portable griller natin. Yan. So ito siya. Nakikita nyo naman na ito eh. I-set up natin. Diba? Gamit na, dumi na. Marami na pinagdaanan to. Itong laptop bag na to, parang nabili ko lang yata na ito, 100 pesos. Sa online din. Basta lahat ng link na kaya ko ilagay, ilalagay natin. Ganito lang yan. Set up natin. Okay. Ito. Dito. Yan na siya, di ba? Okay. So ito, empty na. So meron din siyang raincoat pag umulan. So sa pagtanggal nito, so wag muna natin isasagad na tanggalin kasi baka maglaglagan itong mga sa gilid. Although may alalay siyang net. So itong purpose ng net bag, no, para kahit tanggalin ko dito, hindi siya basta-basta malalaglag.
Yan. Okay. Ito muna, yung tent. Nature Hike tent o Palos 3. So magandang klaseng tent to. So ito yung problema sa net bag. Kasi nakabaligtad siyang pasok, sumasabit yung strap niya. Yan. Tapos ito, may palaman din to kasi maluwag. Sayang na may space. Pinalamanan ko ng yung mga tent pegs namin. Yan. O, tent pegs. Meron ding malalaki, mahaba. Ito. Apat yan. Sakto to para sa tarp natin. Tapos meron pa akong mga extra. Ayan. Meron akong tarpaulin holder. So maganda to sa mga solo campers, no? Para pag ikakabit nyo yung tarp nyo, yung tarpaulin pwede nyo itusok dito. Tapos isuksok nyo tong pegs dito, ibaw nyo sa lupa. So hindi mo na kailangan ng alalay. Kaya mo i-set up ng mag-isa. Ito yung maliit kong portable camping table. Yan, basic lang na may setup to. Dito, shoot dyan. Shoot everything. Okay, bila. Yan. Kaya pala yung pumasok. Baliktad ang kabit ko. Ay! Ay! Okay. Next, camping chair. May mga palaman din sa loob yan kasi maluwag nga. Diyan ko na pinasok yung mga tarpaulin ko. Ito, camping table din. Mamaya sasabihin ko bakit dalawa yan. Palaman niya, tarpaulin. So ito yung pinaka tuktok sa dalawa, tatlo, apat, diba? So pares na siya. Yan. Tapos ito yung camping chair namin. Madali lang to. Yan, binubuklat lang yan. Yun. Mas mataas siya. Yan. Okay, ganyan siya kababa. Ngayon, kung gusto mo mag-relax, gusto mo matulog, gaganyan mo lang siya. Tutulak mo lang siya ng katawan mo. Di ba? Yung, kung upo kayo, kakain kayo, ganyan lang. Tapos, kaya rin mababa tong isang camping table namin. Dito yung pagkain namin. Di ba? So, tip ko lang, pag gagayahin nyo yung ganitong setup, dapat kabisado nyo kung paano nyo nilagay. Pag ginamit nyo at niligpit nyo, ganun nyo rin ibalik. Baka mamaya di nyo kabisado, nagkasya nung una, tapos yung ililigpit nyo na pauwi na kayo, ibabalik nyo, eh hindi na kasya kasi nga naiba-iba na yung pwesto. Kaya ako kinabisado ko yung setup ko na kasya dito sa motor ko. Dapat ang mga nasa ibabaw yung mas kailangan mo, yung mas madaling hugutin. For example, yung mga vlogging accessories ko, mabilis ko bunutin yan, hindi ko nakakalkalin sa ilalim. Power bank, yan, dapat nasa ibabaw lang din yan. Okay, ito. Papakita ko sa iyo laman ng top box. So, ito ang laman ng top box. Ito, yung self-inflating bed. Makikita nyo to, maganda to. So, bago rin to. Diyan muna to. Itong self-inflating bed na to. May kasama na rin siyang dalawang pillow. Tapos ito yung USB charger niya. So kung magkabutas, may pantapal na rin sila. Tsaka yung pandikit USB niya. Ito siya, natatanggal to pag gusto mo i-charge. Yan lang siya. So pagpapaganahin, tapos pag tatanggalin nyo na yung hangin,
Bubuksan nyo lang to. Okay, subukan na natin. So ito siya, i-on mo lang to. Yan, hihigop na siya ng hangin hanggang mapuno. Siguro mga 3 to 5 minutes bago siya mapuno. Hindi siya automatic na namamatay. So matatansya nyo naman pagka okay na eh. Pag malambot na siya na, pag matigas na siya na pwede nang higaan. Ayan o. So double bed to, kasya kaming dalawa dito. Tapos pag tatanggalan nyo ng hangin, ito lang, diba? Alright. Tapos dito sa loob, ito yung, pakita mo, yan. Ito yung tarp shelter, 10 by 10, 10 feet by 10 feet. Nabil ko sa Brown Trekker. Yan. Ito naman yung mga tali. Yan. So tali yan. Tali ng tarp shelter natin. Meron maliit na Durabox. Laman nito yung mga first aid. Then yung mga electric fan and power banks namin na ito kasi magkaiwalay kasi yung mga power bank ko. Yung power bank ko nakalaan to para sa ilaw ko dito sa mga fairy light, saka sa electric fan, sa portable fan. Tapos yung isa kong power bank doon nakalaan para sa mga cellphones namin. Okay. So ito, subok to, kahit magdamag to. Hindi siya ganun kalakas yung hangin, pero magdamag pwede mo gamitin to basta may power bank ka. Then may isa pa akong portable fan, popular ang tatak. Ang kagandahan dito, pwede mo siyang lagyan ng battery. Ngayon pag na-drain na yung battery, pwede mo rin siya isaksak sa power bank. So yung battery yung binili ko, ito, rechargeable. Papakita sa inyo kung gaano siya kalakas. Okay, ayan, 4 na battery. Isa, 2, isa, 2. Yan. Yung takip na ito, nandiyan lang yung takip sa ilbaba. Gusto ko siya ipakita kasi lakas ng hangin eh. Ayan siya oh, tatlong ano siya, mode, low, medium, high. Tapos may timer din. 1, 2, 3. Gusto ko siya pakita eh. Pakinggan. Maririnig nyo naman yung lakas. Malakas to. Pag itong low nya, tumatagal to ng 8 to 10 hours. Yung medium, parang 8 hours. Tapos itong high, 6 hours. Na-try ko na kasi to eh. Pero kagandahan nito, pag nalobat na itong battery na to, pwede ko na siyang gamitan ng power bank. Okay. Yan. Isa rin. Ito talaga, pang malakasan ko to. Inuuwi ko to sa pag umuwi kang probinsya eh. Ang lakas, hindi siya malakas. Matagal siya gamitin kahit buong araw. Hindi nga lang siya ganun kalakas. Pero okay na para mag-circulate yung hangin sa loob ng tent. Siyempre, huwag nyo kakalimutan, first aid kit, mga gamot nyo. Lalo na kung may mga maintenance na kayo. Sakit sa tiyan, sakit sa ulo, yung mga antihistamine, yung pag may allergy kayo. Ito. So, problema ko nilang wala akong gamot sa sakit sa bulsa. Tingnan mo naman yung nagastos namin dito. Sakit sa bulsa. Ito pa. Yan. So, dito nyo makikita yung ibang kitchen ware namin. Yan. Ito yung lutuan. Yung camping stove namin. Dito muna. Tapos dito, sige, ito pala, ito yung solid fuel. So ginagamit namin to pag kailangan namin magpaningas ng uling. Minsan nahihirapan kami, lalo na kung yung uling medyo basa-basa pa. So ito, maganda to. Mura lang to, parang 15 yata, 20. So try ko hanapin kung saan ko na bili to. Tapos ito, yung lagay namin ng mga condiments, seasoning, asin, paminta, asukal. O diba? Para iwas plastic na rin kahit paano, nabawas plastic.
Kasi pag bumili ka pa nun, malamang mga naka-plastic yun. Eh kung, di ba, minsan di maiwasan, tangayin ng hangin, so humalo sa paligid, di ba? So ito, di ba? Nakapasok ka lang dito. So ito yung butane, syempre. Kita naman. Ngayon, ang higpit oh. Ayan. Ito ang gustong gusto ko, di ba? So dalawa lang kami ni mama. So dalawa lang yung camping cup namin. Isang maliit, isang malaki. Madali siya ipack, ipapasok mo ng ganun. So, cooking set, di ba? Pero sa loob ng cooking set na yan, merong bigas. Yan na, nakaready na yung bigas namin. Alright. Ito yung camping stove namin. Ayan. Bago to. Bagong bili. Dating ginagamit namin is square. Yun, ito yung binili kong bago. So, ba't bumili yung bago? Kasi hindi magkasya yung luma namin dito sa binili ko rin bag. So, naghanap ako ng size na kakasya dito. So, ito yung nakita ko. Pag bumili rin kayo na ito, dapat bumili rin kayo ng adapter nya. Yan, kasi iba yung pasukan nya. Dapat may adapter. Ikot-ikot lang yan. Bukan natin. Yan. O, diba? So, ang gusto ko lang doon sa dating ginagamit namin na camping stove, yung square, 4 yung patungan niya. Ito 3 lang. Pero medyo naka-curve siya para at least may balance para hindi malalaglag yung lutuan. Okay, so yun na. Empty na tong ano natin, top box natin. Doon naman tayo. Sarap ko lang. Okay, ito pala yung isang camping table natin. So bakit dalawa? Kasi yung maliit na yon, doon namin pinapatong yung kinakain namin. So ito, dito namin ipapatong yung mga niluto na namin. Para hindi namin ipapatong sa baba. So ito, kesa bumili pa ako ng camping rack organizer na yon, yung sinasabit yung mga cup, yung mga cooking ware. So dito na lang. Sayang, baka hindi ko na magamit to eh. Kaya dito ko na lang sila ipapatong. Although pwede naman ipatong sa lupa, sa floor, pero mas gusto ko nakapatong sa ganito. Yan. O diba? So ito, papakita ko. Ganito lang siya. Kunyari, dito kami kakain. Yan. Kasi ito, dito. Mas imagine nyo, may isa pang camping chair dito. Ganyan siya. O diba? So dito yung pagkain namin. So dito yung ibang mga gamit namin. Okay? Napakita natin yung compartment natin. So naghanap din ako ng bag na size na kasya dito sa loob ng compartment ng motor. So para at least kapag ka yung campsite eh hindi pwede katabi ang motor, dadali mo yung mga camping gears mo. So madali siyang bitbitin. Diba? Yan na lang oh, diba? Ano laman na ito? Damit lang. Tsaka yung ibang ano, camping lights namin. Camping light. Itong camping light na to, solar to. Tsaka pwede rin charge direct sa kuryente. Lakas to, maliwanag lang. Kaya hindi nyo ma-appreciate yung lakas ng ilaw nya. Tapos ito, yung ibang laman naman dito sa bag sa harap, more on personals ko na yan. Yung mga ito, lagayan ko ng GoPro ko. Yun na, yung mga toiletries, yung towel ko dyan din nakalagay sa ilalim. So ito ang sekreto kung paano kami nakakapag-video kahit umulan. Payong ng camera namin. Yan, ito siya. Tweet! Cute, diba? So, may clip siya. I-clip mo na sa camera mo. O, nakasilaw na camera mo, makakapag-video ka kahit umulan. Ha? Dito pwede yan, eh. Tapos hindi kami nagbabaon ng yung raincoat na malalaki. Mga disposable raincoat lang, okay na kami dito. Tsaka ngayon summer naman. At least hindi siya takaw space. Tapos ito. So bakit ako bumili nito? Syempre ito yung pamukpok ko sa tent pegs, sa mga pegs. Yan. Okay mo na siyang ganyan. Diba? Tarp pole. Shoot mo lang dyan. Diba?
Diyan lang, oh, 'di ba? Ganyan lang. Okay? So magbibigay lang ako ng konting tips sa mga gustong gayahin yung mga ganitong setup. Ang i-invest nyo yung mga lightweight para hindi mabigat sa biyahe. Tsaka dapat, pag magkakabit kayo na tulad ng sinasabit ko dito sa gilid ng top box ko, i-balance nyo yung weight para hindi kayo gagewang-gewang sa kalsada. Okay? So yun lang. So maraming salamat po sa inyong panonood. Sana kung may natutunan kayo at may nakuha kayong idea, huwag nyo naman kalimutan mag-like and subscribe. Peace!